Magandang araw sa lahat ng tagapakinig dito sa Tamoxic TV. Ang kwento natin ngayon ay tungkol sa dalawang magkapatid na may kapansanan na iniwan ng sarili nilang magulang sa gitna ng kabundukan. At kung paano sila umahon sa hirap at nakamit ang tagumpay na hindi inaasahan ng sinuman. Bago tayo magpatuloy sa kwento, ay maaari po ba akong makahingi ng isang subscribe at like sa kwentong ito? At sinisigurado ko po na darating sa inyo ang napakalaking blessings. Kaya hindi ko na po patatagalin ang ating kwento at simulan na po natin. Noong taong 2010, sa isang maliit na baryo sa paanan ng bundok ng Sierra Madre, nakatira ang pamilya Reyes, sina Mario at Elena, at ang kanilang dalawang anak na lalaki na sina Carlo na 11 taong gulang at si Jojo na 8 taong gulang. Parehong may kapansanan o person with disabilities ang magkapatid. Si Carlo ay may pulyo simula pagkabata kaya lumpo ang kanyang kaliwang paa at hirap maglakad. Habang si Jojo naman ay may autism at hirap magsalita. Madalas tahimik lang at takot sa maraming tao. Dahil sa kahirapan at walang sapat na perang pampagamot at pangtustos pangangailangan ng mga bata, unti-unting napagod at nawala ng pag-asa ang mag-asawa. Maraming tao ang nagsasabi sa kanila na pabigat lang ang mga bata at wala silang mararating sa buhay. Hanggang sa isang gabi, gumawa sila ng desisyon na pagsisisihan nila sa habang buhay. Isang madaling araw, bago pa sumikat ang araw, isinakay nila ang magkapatid sa kanilang lumang tricycle at dinala paakyat sa pinakamalayong bahagi ng bundok, kung saan halos walang taong dumadaan doon. Anak, dito muna kayo maghintay ha. May bibilhin lang kami sa bayan. Babalik din kami agad. May dalang pagkain kami at laruan pagbalik. Tay, bakit dito po? Ang dilim po at takot po si Jojo. Tay, dala niyo po bang saklay ko? Nandyan lang yan sa tabi mo anak. Magbait-baitan kayo ha. Babalik kami, promise. Hindi na naghintay pa ang mag-asawa. Pagkababa nila ng mga bata at ng ilang pirasong tinapay, agad nilang pinaandar ang tricycle at tumakbo palayo. Hindi man lang lumingon sa mga anak na sumisigaw at tumatawag sa kanila. Naiwan ng magkapatid. Nag-isa sa gitna ng malawak na gubat na walang dala kundi ang saklay ni Carlo at ang takot sa kanilang mga puso. Hanggang sa nawala na ang ingay ng tricycle. Naiwan si Carlo na yakap-yakap ang nakababatang kapatid na umiiyak ng malakas. Kahit siya ay takot na takot din, pinilit niya na lang magpakatatag para kay Jojo. Dahan na Jojo, huwag ka nang umiyak. Babalik si na mama at papa. Maghihintay lang tayo dito. Aalagaan kita pangako. Lumipas ang isang araw, 2 araw, 1 linggo, at ilang buwan. Hindi na bumalik ang kanilang mga magulang. Unti-unti, natanggap ni Carlo na iniwan na sila nito. Pero hindi siya nawala ng pag-asa. Alam niyang kailangan niyang mabuhay at alagaan ang kapatid kahit anong mangyari. Nakahanap sila ng isang lumang abandonadong kubo sa loob ng gubat na naging silungan nila. Natutunan ni Carlo na maghanap ng pagkain, mga prutas, ugat-ugat, at minsan ay nahuhuli nila ang mga maliliit na isda sa batis. Kahit lumpo ang paa at umaasa sa saklay, naging matibay ang kanyang katawan at sanay na siya sa liblib ng lugar. Si Jojo naman, kahit tahimik at may kapansanan, may natuklasan silang angking galing nito. Magaling itong mag-ukit ng kahoy at gumawa ng mga magagandang figura. At napakaganda ng boses nito kapag kumakanta. Madalas silang kumakanta ni Carlo tuwing gabi para mawala ang takot at lungkot. Samantala, lumipas ang 10 taon. Mula sa 2 batang takot at payat, naging 2 binata na sila na kilala ng ilang mga mountaineers at manggugubat na napapadaan sa lugar. Tinatawag nila silang mga anghel ng bundok dahil sa kabutihan ng puso nila. Kahit sila ay hirap din,
Handa silang magbigay ng pagkain at tulong sa sino mang nangangailangan. Isang araw, may isang grupo ng TV producers na napadpad sa bundok para mag-shoot ng documentary. Nakita nila ang ganda ng mga gawang kahoy ni Jojo at narinig ang kanilang pagkanta. Namanga sila sa kanilang kwento at talento. Kaya inalok silang sumali sa isang sikat na talent at recognition show sa national television. Kuya Carlo, Jojo, sobrang galing niyo po. Gusto namin kayong dalhin sa Maynila. Ipakita sa buong Pilipinas ang kwento ninyo at ang talent ninyo. Makakatulong ito para matulungan ninyo ang ibang katulad nyo na may kapansanan, sabi ng producer. Sigurado po ba kayo? Kami po na galing lang dito sa bundok. Pwede po ba kami makatulong sa iba? Tanong ni Carlo. Opo naman. Kayo pa nga ang magiging inspirasyon ng marami. Tinanggap nila ang alok. Hindi nila alam na ang pagpunta nila sa TV ay magdudulot ng malaking pagbabago sa buhay nila. At magugulat ang mga taong matagal na nilang hinahanap. Samantala, sa loob ng 10 taon, malaki ang pinagbago ng buhay ni Mario at Elena. Umasenso sila, nakapagtayo ng sariling maliit na negosyo sa lungsod at hindi na sila naghihirap tulad ng dati. Pero sa kabila ng lahat ng yaman at ginawa, hindi nawala ang bigat at pagsisisi sa kanilang mga dibdib. Araw-araw silang dinadalaw ng konsensya. Araw-araw silang umiiyak at iniisip kung buhay pa ba ang mga anak nila. Kumakain ba ng tama at masaya ba? Ilang beses silang bumalik sa bundok para hanapin ang mga bata. Pero hindi nila makita kung nasaan na yun. Dahil sobrang lawak ng gubat at hindi nila alam ang eksaktong lugar kung saan nila iniwan ang kanilang mga anak. Naging habit nila na manood ng TV araw-araw. Lalo na ang mga news at feature shows. Umaasang balang araw ay may makita silang balita o impormasyon tungkol sa mga anak nila. Lord, patawarin niyo po ako. Napakakasalanan ko po. Iniwan ko ang mga anak ko. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na makita sila ulit. Humihingi ng tawad. Humingi po ako ng tawad. At binabawi ang lahat ng pagkukulang ko. Kahit ano po, gagawin ko, Lord. Sabi ni Elena. Kasalanan ko rin to, Elena. Pumayag ako sa maling desisyon. Sana buhay pa sila. Sana mapatawad niya tayo balang araw. Hindi nila alam na sa araw na iyon, may ipapalabas ng episode ng show na sinalihan ng kanilang mga anak. At malalaman nila ang katotohanan na magpapabago sa lahat. Isang gabi, habang nanonood sila ng paborito nilang feature show, biglang nagbago ang segment. Ang title, Mga Anghel ng Bundok. Ang kwento ng dalawang magkapatid na PWD na umahon sa hirap. Nang lumabas ang dalawang lalaki sa screen, nanlaki ang mga mata ni Mario at Elena at parang binigla ang kanilang dibdib. Kilalang kilala nila ang itsura ni Carlo. Yung marka sa kilay nito nung nahulog nung bata pa. Yung paraan ng paglakad nito gamit ang saklay. At yung itsura ng mukha na halos kopya ni Mario. At si Jojo, kahit mas matanda na. Kilalang kilala nila ang itsura nito. Yung paraan ng pagyuko nito kapag kinakausap. At yung ngiti na katulad noong bata pa ito. Mario! Mario, tingnan mo! Yan sila, diba? Yan si Carlo at si Jojo. Anak natin yan. Buhay sila. Oo, Elena. Yan sila. Yan ang mga anak natin. Buhay sila. At ang gaganda na ng buhay nila. Habang pinapanood nila ang kwento, nalaman nila kung paano naiwan ang magkapatid sa gitna ng gubat. Kung paano sila natutong mabuhay mag-isa sa kabila ng kanilang kapansanan. Nabalitaan nila kung paano naging sandalan nila ang isa't isa. Si Carlo na naging tatay at nanay na rin para kay Jojo. At si Jojo na may angking galing sa pag-uukit ng kahoy at napakagandang boses sa pagkanta. Nakita nila sa interview kung gaano kabuti ang puso ng mga anak nila. Kahit pinabayaan, ni minsan hindi nila sinisi ang kanilang mga magulang. Sa katunayan,
Sinabi pa ni Carlo sa harap ng kamera, "Alam ko po, may dahilan kung bakit nangyari yun. Mahal na mahal ko po sina mama at papa. At hanggang ngayon, umaasa po ako na balang araw magkikita kami ulit. Marami po akong gustong ikwento sa kanila. At gusto ko pong ipakita na naging mabuting kapatid ako kay Jojo." Nang marinig iyon ni Mario at Elena, parang durog na durog ang puso nila sa pagsisisi. Pero punong-puno rin ng tuwa dahil buhay at maayos sa mga anak nila. Nanlaki ang mata nila nang makita ang detalye ng show sa ilalim ng screen. Nandun pa sila sa Maynila at may live appearance pa kinabukasan kung saan muling lalabas sa magkapatid. "Maria, nandoon sila. Buhay sila. Anak natin yan. Tara, puntahan natin sila ngayon na. Kahit itaboy nila tayo, kailangan ko humingi ng tawad. Kasalanan kong lahat ng to." "Oo, Elena. Tara, ako ang may kasalanan. Ako ang pumayag sa maling desisyon nun. Ako ang hihingi ng tawad sa kanila. Kahit anong mangyari, makikita at makakausap natin sila." Kinabukasan, maaga pang dumating sina Mario at Elena sa estudyo ng show. Nanginginig ang tuhod nila habang inihintay na papasukin sila. Handang-handa silang harapin ang kahit anong mangyari. Makausap lang ang mga anak na matagal na nilang iniwan. Samantala, sa loob ng stage, handa na sina Carlo at Jojo. Maraming tao ang nag-cheers sa kanila dahil kilala na silang bilang inspirasyon ng maraming PWD at mga taong nawala ng pag-asa sa buhay. Nang simulan na ang programa, tinawag ng host ang magkapatid sa gitna ng entablado. "At ngayon, tanggapin natin ang dalawang anghel na nagpatunay na walang imposible kung may pagmamahal at pagtitiwala. Walang iba, kundi sina Carlo at Jojo." Malakas na pumalakpak ang mga tao. Habang kinakausap sila ng host tungkol sa kanilang pinagdaanan, biglang sinabi ng host na may special na sorpresa para sa magkapatid. "Carlo, Jojo, may dalawang taong matagal na gustong makita kayo. Matagal na nagdusa sa konsensya at gustong humingi ng tawad sa inyo ng buong puso. Handa na ba kayong makita sila?" Natigilan si Carlo. Tumango siya ng dahan-dahan habang si Jojo ay mahigpit na nakahawak sa braso ng kuya niya. Curious din kung sino ang mga taong tinutukoy. Nang bumukas ang pinto sa gilid ng stage, lumabas sina Mario at Elena. Basang-basa sa luha ang mukha nila. Halos hindi makalakad dahil sa sobrang kaba at damdamin. Nang makita sila ni Carlo, nanlaki ang mata niya. Doon niya nakilala mga magulang niya. Yung mukha na nakaukit sa isip at puso niya kahit 10 taon na ang lumipas. Mama? Papa? Anak ko! Patawarin niyo ako. Patawad sa kasalanan. Napakasama akong ina. Iniwan ko kayo sa gitna ng dilim at takot. Patawad please. Patawarin niyo ako. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Gagawin ko ang lahat pangako para makabawi lang ako. Anak, ako ang may kasalanan. Ako ang nagdesisyon nun. Ako ang natakot sa responsibilidad. Ako ang nakinig sa masasamang sinabi ng mga ibang tao na pabigat lang kayo. Patawarin niyo ako. Araw-araw kong dinadala ang bigat sa dibdib na iyon. Araw-araw kong hinanap kayo sa bundok. Umiiyak at nagsisisi. Mahal na mahal namin kayo. Patawad mga anak. Natahimik ang buong estudyo. Lahat ng manonood, staff at host ay umiiyak sa nadaramang emosyon. Maging ang mga manonood sa kanilang mga bahay ay hindi napigilan ang pagtulo ng luha. Si Carlo, nakatayo lang habang hawak ang kanyang saklay at tumutulo ang luha sa mata niya. Sa loob ng 10 taon, hindi niya kinimkim ang galit sa puso niya, kundi pagmamahal at pag-asang balang araw ay magkikita silang muli. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang sarili para itaas si Mario na nakaluhod. Tapos niyakap niya mga magulang niya ng maigpit. Kasing higpit ng pagmamahal na itinago niya sa loob ng mahabang panahon.
Mama, Papa, huwag po kayong humingi ng tawad. Wala po akong galit sa inyo. Naiintindihan ko po kung gaano kayo kahirap noon. Salamat po dahil buhay kami. Salamat po dahil nahanap niyo pa kami. Matagal ko na po kayong hinihintay. Si Jojo na kanina patahimik at nakatingin sa kanila. Dahan-dahang lumapit kay Elena at tinawakan ang kamay nito. Tumingin siya ng diretso sa mata ng nanay niya. At sa unang pagkakataon sa harap ng libu-libong tao, nagsalita ito ng malinaw at malambing. Ma, Pa, I love you. At pagkatapos niyon, kumanta siya ng paborito nilang kanta nung mga bata pa sila. Yung kinakanta ni Mario at Elena sa kanila tuwing gabi bago matulog. Ang boses ni Jojo ay napakalambing at nakakadama na parang inaabot ang puso ng bawat nakikinig. Napatigil ang lahat. Alam na alam pa rin ni Jojo ang kanta kahit 10 taon na ang lumipas. Doon tuluyang napawi ang lahat ng sakit, pagsisisi at takot. Niyakap ng buong pamilya ang isa't isa, umiiyak sa tuwa, habang pumapalakpak at sumisigaw ng bravo ang buong estudyo at buong bansa na nanonood. Aminado sina Mario at Elena na malaking pagkakamali ang ginawa nila noon. Dahil sa kahirapan, takot at kawalan ng pag-asa. Naisip nilang pabigat ang mga anak, pero mali sila. Ang mga anak nila ang naging pinakamalaking biyaya at inspirasyon hindi lang sa kanila, kundi sa buong Pilipinas. Pagkatapos ng show, umuwi ang buong pamilya ng sabay. Ibinigay ni Mario at Elena ang lahat ng maibibigay nila para bumawi sa mga anak. Inayos nila ang bahay, binigay ang lahat ng comfort na hindi nila naibigay noon. At higit sa lahat, binigay nila ang buong pagmamahal at oras na inubos ng 10 taon. Nagtayo sila ng maliit na shop para sa mga gawang kahoy at sculpture ni Jojo, na agad na naging sikat at pinipilahan ng mga tao. Si Carlo naman, naging motivational speaker na siya ngayon na bumibisita sa iba't ibang paaralan, komunidad at programa para magkwento ng buhay niya at magbigay ng pag-asa sa mga taong nawalan ng tiwala sa sarili, lalo na sa mga kapwa niya person with disabilities. Nagtatag din sila ng foundation na pinangalan ng Carlo at Jojo Foundation na tumutulong sa mga batang naabandona, mga PWD na walang suporta at mga pamilyang nahihirapan para walang ibang makaranas ng hirap na pinagdaanan nila noon. Hindi lang basta pangalan ang inilagay nila sa foundation, kundi buong puso, karanasan at wagas na pagmamahal ang itinanim nila dito. Alam nila kung gaano kasakit ang maramdaman na walang kakampi, walang masandalan at pakiramdam mo ay itinapon ka na lang parang walang halaga dahil sa kakulangan at kapansanan. Kaya ginawa nilang misyon na walang ibang bata o pamilya ang mararanasan ang dilim at takot na dinanas nila noon. Ang unang malaking proyekto nila ay ang pagtatayo ng mga bahay silungan sa iba't ibang panig ng bansa. Dito, tinatanggap nila ang mga batang naabandona, mga batang PWD na walang mag-alaga, at binigyan sila ng libreng tirahan, masustansyang pagkain, gamot at dekalidad na edukasyon. Hindi lang basta pinapakain at pinapatulog sila dito. Tinuturuan din sila ng mga kasanayan o skills para paglaki nila ay may pagmamalaki at may kakayahan silang tumayo sa sariling paa gaya ng ginawa nila noon sa gitna ng bundok. Si Carlo ang namumuno sa mga seminar at life coaching session tuwing may mga bagong dating na bata o pamilyang nangangailangan. Siya mismo ang kumakausap sa kanila. Hawak ang kamay at ikinukwento ang kwento niya noong nasa gubat pa sila. Alam ko po kung ano ang nararamdaman nyo ngayon. Yung pakiramdam na parang wala ng pag-asa. Yung takot na baka hindi kayo matanggap ng ibang tao dahil sa itsura o kakayahan ninyo. Pero gusto ko lang sabihin sa inyo, hindi hadlang ang kapansanan para magtagumpay. Ako nga, lumpong paa, iniwan sa bundok. Walang-wala noon, pero nakatayo pa rin ako at nakakatulong sa kapwa. Ang tunay na kapansanan ay yung kawalan ng pag-asa at kawalan ng tiwala sa sarili.
Kaya laban lang, nandito kami para damayan kayo. Si Jojo naman, siya ang naging guro sa sining at musika sa loob ng foundation. Dahil siya mismo ay may autism, naiintindihan niya ng lubos sa mga batang katulad niya. Alam niya kung paano sila pakikisamahan. Alam niya kung paano ilabas ang talento na nakatago sa loob nila na hindi nakikita ng ordinaryong tao. Marami sa mga batang pasyente ng foundation ay tahimik, ayaw makihalubilo o madaling matakot. Pero pagdating kay Jojo, kusang lumalambing at kusang nagpapakita ng galing. Gumawa sila ng programa na tinawag nilang Boses ng Anghel, kung saan tinuturuan nilang kumanta at tumugtog ng instrumento ang mga batang may espesyal na pangangailangan. Gumawa rin sila ng kamay na ginto, workshop para sa pag-ukit, paggawa ng handicraft at iba pang sining, kung saan ang mga gawa ng mga bata ay ibinebenta online at sa kanilang shop, at ang lahat ng kikitain ay napupunta mismo sa mga bata at sa pondo ng foundation para sa mas maraming matulungan. Hindi lang mga bata ang tinutulungan nila, pati na rin ang mga magulang na nahihirapan at nasa sitwasyon na katulad ng pinagdaanan ni Mario at Elena noon. Maraming magulang ang lumalapit sa kanila, umiiyak at umaamin na napapagod na rin sila, na naiisip din nilang sumuko dahil sa bigat ng buhay at responsibilidad sa anak na may kapansanan. Doon pumapasok sina Mario at Elena, na siya ring nagiging gabay at inspirasyon sa mga magulang na ito. Alam ko po, Nay. Napakabigat ng pasanin. Ako rin noon. Sumuko ako. Iniwan ko mga anak ko dahil akala ko wala nang solusyon. Akala ko pabigat lang sila. Pero mali po ako. Ang mga anak natin ay biyaya, hindi pabigat. Kung kailangan nyo ng tulong, nandito kami. Huwag kayong mahihiyang humingi ng tulong. Huwag ninyong gagawin ang ginawa ko na pagsisisihan nyo habang buhay. Dadaan at dadaan ng hirap, pero sabay-sabay nating haharapin yan. Hindi kayo nag-iisa mga nay. Maraming paraan, maraming tutulong. Basta wag lang niyong susukuan ang pagmamahal sa mga anak ninyo. Sa loob ng ilang taon, libu-libong pamilya na ang natulungan ng Carlo at Jojo Foundation. Marami sa kanila ang dati nang nawala ng pag-asa, pero ngayon ay nakatayo na ng matibay. May sariling kabuhayan at masayang pamilya. Dahil sa kanilang magandang advokasya, nakatanggap sila ng maraming parangal mula sa gobyerno at iba't ibang organisasyon. Kinilala sila bilang mga Hero of the Year at binigyan ng award dahil sa kanilang malasakit sa kapwa. Pero para kina Carlo at Jojo at pati na rin kina Mama at Papa, ang pinakamalaking parangal ay yung makita ang mga batang tinutulungan nila na tumatawa, natututo at nangangarap ulit. Isang araw, bumalik sila sa bundok kung saan sila iniwan 10 taon na ang nakaraan. Yung lumang kubo na naging silungan nila. Inayos nila at ginawang maliit na pahingahan. Nakatayo si Carlo habang nakatanaw sa ganda ng kalikasan. Hawak ang saklay niya. At sa tabi niya, si Jojo na nakangiti habang pinapanood ang hangin na mahawi sa mga puno. Dito nagsimula ang lahat. Dito ko naramdaman ang pinakamatinding takot at gutom. Pero dito ko rin natutunan kung paano maging matapang, kung paano magmahal, at kung paano umahon. Kung hindi dahil sa nangyari noon, baka hindi kami naging ganito ngayon. Lahat talaga na nangyari. May dahilan. Dito naging hero si Kuya. Dito tayo naging strong, sabi ni Jojo. Napaiyak si Carlo sa sinabi ng kapatid. Lumapit agad sina Mario at Elena. Yumakap sa kanilang dalawa ng maigpit. Ramdam nila ang payapang hindi nila naramdaman noong mga panahong puno sila ng pagsisisi at takot. Dito sa lugar na minsang naging saksi sa kanilang pagkasira at paghiwalay. Ngayon ay naging saksi naman sa kanilang pagbubuo, paggaling at tagumpay. Hindi nila binago o winasak ang anumang bagay doon. Pinanatili nila ang lumang kubo at ang paligid bilang buhay na alaala at paalala.
Paalala na kahit gaano man kadilim at katahimik ang gabi, may sisikat at sisikat din na araw. Paalala na ang hirap at sakit ay pansamantala lang. Pero ang katatagan, pagmamahal at pananampalataya ay mananatiling magpakailanman. Mula noon, tuwing may bakante o espesyal na okasyon, bumibisita sila doon. Dito nila dinadala ang mga bata at pamilya mula sa kanilang foundation. Ipinapakita kung saan nagsimula ang dalawang batang walang-wala noon, para ma-inspire din sila na kaya rin nilang lampasan ang anumang pagsubok na dumating sa buhay nila. Lumipas sa maraming taon, lalong lumawak ang nasasakupan ng Carlo at Jojo Foundation. Hindi lang sa Pilipinas sila nakilala, kundi pati na rin sa iba't ibang bansa. Maraming malalaking organisasyon at pribadong kumpanya ang kusang lumapit para makipagtulungan at mag-donate, dahil nakikita nila ang sinseridad at malasakit ng pamilya Reyes. Nagkaroon sila ng mga scholarship programs para sa mga batang PWD, libreng medical missions at therapy centers, at livelihood project para sa mga magulang na walang trabaho. Ang pangarap nilang walang ibang makaranas ng hirap na dinanas nila noon ay unti-unti nang nagkakatotoo. Si Carlo, bukod sa pagiging pinuno ng foundation, ay naging isa ring matagumpay na negosyante. Nagtayo siya ng iba't ibang negosyo kung saan priority niyang kunin ang mga empleyadong PWD at mga galing sa mahihirap na pamilya. Binigyan niya ng pagkakataon ng mga taong madalas na tinatanggihan lang ng iba dahil sa kanilang itsura o kakayahan. Pinatunayan niya na may kaya ang bawat tao, basta bibigyan lang ng pagkakataon. Si Jojo naman, ang kanya mga gawang sining at mga kanta ay nakarating na sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kanyang mga inukit na kahoy at painting ay kinokolekta ng mga kilalang personalidad. At ang lahat ng kinikita niya doon ay napupunta sa pondo ng foundation para sa mas marami pang matulungan. Naging tinig siya ng mga katulad ng mga espesyal na pangailangan. Pinakita sa mundo na may angking galing na nakatago sa bawat isa. Sina Mario at Elena naman, buong buhay na nilang inali ang sarili nila sa paglilingkod. Sila ang laging nasa unahan para damayan, magbigay ng payo at maging gabay sa mga pamilyang nahihirapan. Napatunayan nila sa mundo na kahit nakagawa ka ng malaking pagkakamali noon, hindi pa huli ang lahat para magbago, bumawi at gumawa ng mabuti para sa kapwa. Isang gabi, habang magkasama silang nagdarasal bago matulog, napahinto si Carlo at napangiti. Alam niyo po, maraming beses kong tinanong noon kung bakit tayo pinahirapan, kung bakit tayo iniwan. Pero ngayon alam ko na, ginawa tayong matatag para maging sandalan ng iba. Ginawa tayong ilaw para sa mga taong nasa dilim. Lahat ng sakit, lahat ng luwa, may kapalit na biyaya na higit pa sa inaakala natin. God has plan, kuya. God good, sabi ni Jojo. Tama naman si Jojo. Lahat na nangyari, may dahilan. Ang sakit na naramdaman nila ay naging lakas. Ang lungkot ay naging wagas na pagmamahal. At ang pakiramdam na sila ay pinabayaan ay naging inspirasyon sa milyong-milyong tao sa buong mundo. Pinatunayan ng kwento ni Carlo at Jojo na ang kapansanan ay hindi hadlang para magtagumpay at makatulong sa kapwa. Ang tunay na yaman ay wala sa pera o ari-arian, kundi nasa kabutihan ng puso, kakayahang magmahal at marunong magpatawad. Kahit gaano man kabigat ang pinagdadaanan, huwag kailanman susuko. Dahil may plano ang Diyos na mas maganda at mas dakila para sa bawat isa sa atin. At yan ang kwento natin ngayon dito sa Tamokski TV. Sana ay natouch kayo at naging inspirasyon ito sa inyo gaya na naging inspirasyon sa amin. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-share ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. At gaya ng pangako ko kanina, sinisigurado ko na darating sa inyo ang napakalaking blessings. So once again, inuulit ko pong muli. Ako po si Tamokski TV.
Kita-kita po tayong muli sa mga susunod pa nating maraming mga kwento. Thank you and God bless you all. Peace out.